na-trauma yung pusa ko dahil sa pag-grooming nila na super tagal nilang gawin. Hindi ko na sana ito ipopost pero awareness lang kasi pag sobrang tagal na hindi sanay yung mga pusa nyo na kinukulong sa bag na katulad ng ganyan, nagkakaroon sila ng trauma at hindi kumakain. Ito 2 days siyang walang kain, may parang nilagnat pa nga siya. As in talagang siya, malantang-malanta nung pag-uwi niya galing grooming. Normally kasi ako yung naghahatid sa kanila, kaya lang masama nga yung pakiramdam ko, kaya si Habi yung nagdala yan. 9 AM pa lang sila dinala doon. Sabi ni Daddy, marami daw kasi ang alam ko first come first serve sila doon. So sabi ko nga agahan niya para matapos ng maaga, pipick upin na lang niya yung pusa, ida-drop off niya. So, ang pala, by appointment pala. So, ang lang, dapat sinabi nila na gano'n na marami silang booking, gano'n sinisingit-singit lang daw nila yung mga pusa. Which is, anong oras na yan? Magto 2 o'clock, pinapuntahan ko na sa asawa ko kasi nga siguro naman tapos na kasi wala pa silang text. And then, hindi pa pala nauumpisahan, kahit yung isa. So, nag-uumpisa pa lang sila dun sa isang pusa ko. So, ngayon bumalik yung asawa ko na hindi pa nga raw nagagawa. And then, nung mag-aalas 4 na, kasi wala pa rin ako na-receive na text na tapos na, hindi pa daw kasi daw aggressive daw itong isa kong pusa. Ayan, yan. Which is, hindi. Kasi lagi ko na siyang nagpapagrooming dyan Takot lang talaga siya sa tunog ng blower, tsaka sa tunog ng, pero yung shaver okay naman siya dyan, basta kalmado yung gumagawa. Yung parang confident ka na marunong kang ng pusa. Ganun ba? Basta takot lang siya talaga sa malakas na tunog. Doon siya nagpi-break out. Nang almost 8 hours sila nag-stay dyan. Malamang, trauma na yan at stress na yan. So, dapat sinabi nila sa akin na maaga na maraming booking. May number naman ako para maibalik ko na lang kinabukasan. Para hindi nagtagal yung pusa ko dyan. Ayan na trauma siya.